Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Kylie Miranda, ang miyembro ng Pangkat Respectful. Ipapakilala ko po ang mga miyembro namin na sina Lex Minyoza, Lucia Lebarnes, Peter Salcon, Strike Bakiran, at si Emigo Apuada. Sa unang bahagi ng ating programa, tatalakayin natin ang konsepto at katangiang pisikal na daigdig sa Timog Silangang Asya, ang mga kalupaan at katubigan. Kilala ang Timog Silangang Asya na mayaman sa likas na yaman. Kasama na dito ang anyong tubig at anyong lupa. At ang anyong tubig ay may ilog, lawa, at dagat. Tapos ang anyong lupa naman ay may kabundukan, bundok, bulkan, kapatagan, pulo at talampas. Mga bisita, isipin ninyo na kayo ay nasa isang maganda at tahimik na kagubatan sa Timog Silangang Asya. Ano nga ba ang bagay na nakikita nyo? Ang mga pisikal na katangian ng daigdig ay hindi lamang nakakaapekto sa ating tanawin, kundi pati na rin sa ating kalusugan at kabuhayan. Halimbawa, ang klima ay nakakaapekto sa buhay ng tao sa Timog Silangang Asya ay mainit na taon. Ang tawag dito ay tropical na klima at meron ring isang panahon na nararanasan lang ito sa Timog Silangang Asya. Ang tawag dito ay monsoon. Ito ay nagmula sa Timog Kalalunan na lumalandas sa Timog Silangang Asya mula ring buwan ng Abril hanggang Oktubre. Tinatawag ito na Hagabat. Pagdating na sa buwan ng Nobyembre hanggang Marso, nagmumula ang monsoon. Ang monsoon ay merong dalawang pangunahin panahon. Ito ay tinatawag natin na Hagabat at Amihan. Ang isa pang klimang nararanasan sa Timog Silangang Asya ay ang vegetation. Ito ay kagubatang tropical na karaniwang vegetation sa Timog Silangang Asya. Nalalagas ang dahon kapag mainit at muli namang umuusbong kapag tag-ulan. Mga punong tropical deciduous ay ang tumutubo sa kagubatang ito. Gawa ng pisikal na katangian ng daigdig sa mga tao ay ang mga kapaligiran nito. Parang kapag malapit ka sa mga anyong tubig, ang kultura at tradisyon mo ay magiging kaugnay sa mga isda. At mga ginagawa sa mga anyong tubig, hindi lamang kultura at tradisyon ay maapekto, ang hanap buhay mo rin ay maapekto. Halimbawa, ang mga nakatira sa probinsya ng maraming mga kapatagan, mas mataas ang pagkakataon na maging mangsasaka ka. At tubig, mas mataas ang pagkakataon na magiging mangingisda ka. Sa transportasyon na ang mga lugar malapit sa anyong tubig ay gumagamit ng barko at bangka. Kung saan sa mga lugar na malapit sa anyong lupa, ginagamit ang mga kotse, bisiklete, tricycle, jeep, e-bike at iba pa. Sa huling bahagi ng ating programa, ipapakita namin ang mga katangian pisikal na daigdig sa Timog Silangang Asya. Mga kabundukan. Gaporazi ay matatagpuan sa Myanmar. Ito ay tinuturing na pinakamataas sa buong rehiyon. Arakan ay matatagpuan sa Thailand. Phnom Ora ay matatagpuan sa Cambodia. Arnamide ay matatagpuan sa Laos at Vietnam. Main Range ay matatagpuan sa Malaysia. Sierra Madre, ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Pinakahaba sa buong bansa. Tumutulong pang mabasag ang malakas na bagyo. Mga bundok. Hikabo ay matatagpuan sa Myanmar. Puncak Jaya
ay matatagpuan sa Indonesia at ito na rin ang pinakamataas na bundok sa Indonesia. Mount Kinabalu ay matatagpuan sa Malaysia. Pinakamataas na bundok sa Malaysia. Mount Apo ay matatagpuan sa Pilipinas. Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Mga bulkan, malaking bahagi ng tinawag sa Pacific Ring of Fire ang nasa timog silangang Asya. Semeru at Krakatoa ay matatagpuan sa Indonesia. Pinatubo, Taal, Kanlon, Hibok-Hibok at Mayon ay matatagpuan sa Pilipinas. Mga kapatagan. Sa Pilipinas, mahalaga ang kapatagan sa gitnang Luzon, sa Pulo ng Panay, Pulo ng Negros, Cotabato, Davao at Agusan. Mga talampas. Korat ay matatagpuan sa Thailand, Baguio at Tagaytay at Bukidnon. Ay matatagpo rin sa Pilipinas. Mga pulo. Kung pagmamasdan mong mabuti ang mapa ng Timog Silangang Asya, maraming pangkat na malaki at maliit na pulo. Ang tawag dito ay kapuluan. Ang Indonesia, ang pinakamalaki, hindi lamang sa rehiyon, kundi pati na yan sa buong mundo. Ito ay binubuo ng mahigit na 13,000 na pulo. Batay sa pinakabagong tala, ang Pilipinas ay mayroon 7,641 na pulo. Bali at Borneo ay matatagpuan sa Indonesia. Kofifi ay matatagpuan sa Thailand. Sifadan ay matatagpuan sa Malaysia. Luzon at Mindanao ay matatagpuan sa Pilipinas. Mga anyong tubig. Mga ilog. Malaki ang papel ng ginanpanan ng mga ilog. Sa Kalupaan Timog Silangang Asya, naririhan ang mga ilog sa Irrawaddy, Salween, Chao Phraya, Mekong at Red. Ilog Pasig, Ilog Cagayan, Ilog Mindanao, at Ilog Agusan ay matatagpuan sa Pilipinas. Mga dagat. Tonle Sap Lake ay matatagpuan sa Cambodia. Ito ay pinakamalaki sa buong Timog Silangang Asya. Laguna Lake ay matatagpuan sa Pilipinas. Ito ang pangalawang pinakamalawak. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat.